Magandang gabi sa ating lahat. Good evening everyone. Muli, once again, ito po si Brad Alvin Gitamundok, isang Bishop Delegated Roman Catholic Apologist. Ngayon lang tayo nakapagbalik sa ating live stream at meron tayo ngayong pag-uusapan na very delicate matter, a topic which is very commonly thrown to us from anti-Catholics, mga Protestante at mga hindi Katoliko, mga anti-Katoliko, na palaging umatake at bumabanat sa ating Santo Papa sa Roma. Many allegations kasi this stems from Protestant Reformation palang panahon pa ng Reformasyon noong 16th century, pinamunuan ni Martin Luther. They believed that the Pope or the Papacy is the Antichrist. Sa Papa daw at ang mga papado ng Roma, ng simbahang Katoliko, Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ay siya ng katuparan sa inuhula ng Antikristo ayon sa Biblia o banal na kasulatan. Ito sa librong ito, Unmasking the Antichrist. Unmasking the Antichrist, Dispelling the Myths, Discovering the Truths, and then authored by Ron Rhodes, President of Listening from the Scriptures Ministries. In page 41, sinabi niya dito sa kanyang libro, on the historical identifications of the Antichrist. During the time of the Reformation, we witnessed a shift from belief in a personal Antichrist to a corporate one in the papacy of the Roman Catholic Church. Indeed, most reformers tended to see the successive popes in the Roman Church as Antichrist. Historians note that Martin Luther and other reformers often utilized Antichrist rhetoric in their battle against Rome. During Reformation times, the papal system was consistently identified as the Antichrist. Eminent writers that held to this viewpoint include Martin Luther, 1483 to 1546, Philip Melanchthon, ito po ang mga reformador, 1497 to 1560, John Calvin, 1509 to 1564, Ulrich Zwingli, 1484 to 1531, Nicholas Ridley, 1500s to 1555, Hugh Latimer, 1485 to 1555, William Tyndale, 1492 to 1536, Thomas Cranmer, 1489 to 1556, and John Fox, 1516 to 1597, and John Knox, 1505 to 1572. Never in the history of the Church were so many responsible scholars, preachers, linguists, theologians, and Bible expositors convinced that the Antichrist was alive and living in Rome. Even the Westminster Confession of Faith, ito yung katekismo ng Protestante, the oldest and the most original Protestant catechism, the Westminster Confession of Faith, called the Pope the Antichrist. In 25:6, there is no other head of the Church but the Lord Jesus Christ, nor can the Pope of Rome in any sense be the head thereof, but is that Antichrist, that man of sin and son of perdition, that exalted himself in the Church against Christ and all that is God. Yan ang tinutukoy ng Westminster Confession of Faith in the 16th century, Article 25.6, na wala daw ibang Antikristo kundi ang Santo Papa o ang Papa ng Roma. Kung Tagalogin natin, ito kasimple. Sa panahon ng Reformasyon, nasaksihan natin ang pagkaiba ng paniniwala at panindigan tungkol sa personal na Antikristo na naging ngayon, sa panahon ng Reformasyon, isa ng grupo ng mga tao o korporasyon na ito ay ang papacy ng Roman Catholic Church, ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa makatuwid, lahat ng reformador, nakikita nila ang mga Santo Papa na kasunod-sunod, humahali-halili sa Iglesia Katolika Romana ay siya at walang iba kundi ang Antikristo. Ang mga historiador nito, nakikita natin, nagpapatotoo na si Martin Lutero at ang ibang reformador, itong ginagamit nilang argumento laban sa Iglesia Katolika, na ang retorika, ang kanilang pakikipaglaban sa Roma, na ang Santo Papa sa Roma o ang papado ay siyang Antikristo. Sa panahon ng Reformasyon, ang sistema ng kapapahan, ito ay kanilang tinutukoy na siyang Antikristo. Mga kilalang tagasulat, ito ang kanilang paninindigan kasama sila Martin Luther, ang
Papa ng Protestante, the Father of Protestantism, si Philip Melanchthon, mga reformador po ito, John Calvin, Ulrich Zwingli, Nicholas Ridley, Hugh Latimer, William Tyndale, Thomas Cranmer, John Fox, and John Knox. Ni hindi sa kasaysayan ng simbahan na itong mga eskolar, mga linguista, mga teologo, at mga ekspositor ng Biblia ng mga Protestante ay nakumbinsido na ang Antikristo ay buhay at nananatili sa Roma. Kahit ang kanilang katekismo sa Protestante na Westminster Confession of Faith, tinawag ang Santo Papa o ang Papado na Antikristo or Antichrist. Walang ibang puno o ulo ng Iglesia kundi si Kristo Jesus. Hindi pwede ng Papa sa Roma sa kahit ano na punto ay maging ulo ng Iglesia. At ito siya, walang iba kundi ang Antikristo, ang Papa sa Roma. Ang tao ng kasalanan at ang anak ng kapamakan na itinataas ang kanyang sarili laban sa Iglesia at laban kay Kristo at sa lahat na tinatawag na Diyos. Artikulo 25.6 sa East Westminster Confession of Faith. Pero ang simbahang Katoliko naman during sa Reformasyon ay they use the same argument to point to Protestants na instead the Pope is Antichrist, it is the Reformers of the Reformation, the Protestant Church, is the true Antichrist. The same page 41 sa librong Unmasking the Antichrist, Dispelling the Myths, Discovering the Truth by Ron Rhodes, President of Reasoning from the Scriptures Ministry, page 41 ulit dito sa baba. The Roman Catholic Church retaliated, so nag-resback ang simbahang Katoliko by branding the Reformers and their movement as Antichrist. Catholics also began arguing with some urgency that the Antichrist would be a Jew. If that one point could be convincingly proven, there will be consequently be no way that the Pope or the Papacy could be Antichrist. So ayan, ang Iglesia Katolika Romana naman, sinabi naman nila during the Reformation, hindi po kami ang Papa ng Roma, ang Antikristo, kundi kayo, mga reformador, sila Martin Luther, John Calvin, Zwingli, Ridley, Latimer, Tyndale, Cranmer, John Fox, John Knox, at lahat ng Protestante sa time ng 16th century Reformation are the true Antichrist. Ngayon, dito papatunayan natin, according na rin sa ating mga kaibigan at makaibayo ng panampalataya mga Protestante, ayon sa sinutang librong ito ni Mr. Ron Rhodes. By the way, he is the president of Reasoning from Scriptures Ministries, heard regularly on nationwide radio, and is the author of the topical handbook of Bible prophecy, Cyber Meltdown, and Northern Storm. He holds Masters in Theology and Doctor of Theology degrees from Dallas Theological Seminary and teaches there at several other seminaries. Ito ay published at Harvest House Publishers. Dito sa page 42 naman to 43, he quoted a Protestant scholar, Protestant authority, proving that the Pope or the Papacy of the Roman Catholic Church cannot be Antichrist. Pinatunayan ng Protestante by the name of A. Arthur W. Pink, isang Protestant scholar, na hindi po pwede na ang simbahang Katoliko o ang Papa o ang Papado ng simbahang Katoliko ay maging ang Antikristo o katuparan ng Antikristo na inuhula sa Biblia, Revelation chapter 13 at 2 Thessalonians chapter 2 at Matthew chapter 24. Basahin natin dito, page 42 to page 43 of this book, Unmasking the Antichrist. Arthur Pink's assessment of the Pope Antichrist connection. Reformed Bible scholar A.W. Pink or Arthur Pink is no fan of Roman Catholicism, provides a number of arguments against the idea that the Roman Catholic Papacy is the Antichrist. Ano ang sinasabi dito, quoting ni Ron Rhodes, ang author ng librong ito, sa isang Protestant authority na Reformed Bible scholar na si Arthur W. Pink. Hindi siya fan ng Roman Catholic Church, si Dr. W. Pink, pero nagpapakita siya ng maraming argumento na itong ideya ng mga Protestante mula ni Martin Luther at mga reformador na ang Roman Catholic na papado o Santo Papa sa Romano Katoliko ay Antichrist, hindi po daw to totoo, mali daw po to at di pwede. Ito po ang mga maraming argumento na pinipresenta ni Dr. Arthur W. Pink, isang Reformed Bible scholar, as quoted by Ron Rhodes, author ng Unmasking the Antichrist, page 42 to 43. Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. So, 7 reasons why the Pope or the Papacy of the Roman Catholic Church cannot be Antichrist. Una, the term Antichrist refers to a person and not a system such as the Papacy. Persona daw ang tinutukoy ng Antikristo sa Biblia. Tapos ang hindi po sistema, ang Papa is a papal system, sistema ng mga Papa, marami hindi lang isang persona. Pero Antichrist sa Bible is personal, persona at singular person or personality. Paano maging papado o Santo Papa ng Roma? Maraming successive popes from Peter to Pope ngayon Pope natin, Pope Leo XIV. So imagine, 268 Pope na ngayon. So it's not a system. Ang Antichrist dito sa Bible, it's a person. The Pope is a papal system. Marami, succession. 268 persons. So hindi pwede na maging Antikristo because of this reason na hindi lang isang persona ang papado o Santo Papa sa Roma. Kaya hindi pwedeng the Protestant will accuse the Pope or the papal system as the Antichrist. So dyan pa lang pinatunayan na ng Reformed Protestant Bible scholar na si Dr. Arthur W. Pink, as quoted by Ron Rhodes, and now also agreed by most Protestant scholars, na hindi pwede ang Santo Papa sa Roma o ang papado sa Roma maging Antikristo. First point yan. Second point, the Antichrist will sit in the temple of God, 2 Thessalonians 2:4. By no stretch of the imagination can St. Peter's at Rome be called that. The temple in Scripture is Jewish, not Catholic. The Antichrist also opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped. He sets himself in the place of God. No Pope has ever engaged in such an action. Tama, no? Kasi silang hinuhula ng Antikristo sa 2 Thessalonica 2:4 hanggang sa baba. Yung Antikristo tinutukoy ni San Pablo doon ay tinataas ang kanyang sarili, exalted over every God, over even above God, Yahweh. Ang Santo Papa natin is a servant of God, Servo Servorum Dei. Yan ang title ng Papa sa Roma. So, mas mababa ang Papa kaysa Diyos. Hindi langkin, walang Papa sa 268 Pope in the Roman Catholic Church from St. Peter to Pope Leo XIV today, in the modern times, na umangkin sila na they are God themselves, na Diyos sila, tapos mataas pa sila sa Holy Trinity, Father, Son, and Spirit. No, they're only vicars, utusan, no? Vicars of Christ, utusan ni Kristo. So mas mababa pa sa Diyos Anak kasi Prime Minister lang. So hindi pwede maging Antikristo. Hindi makatupad sa hula sa 2 Thessalonica 2:4 hanggang sa baba. Second point yan. Third point, sabi ni Dr. Arthur Pink, the Antichrist will make a covenant with the Jews according to the Bible, Daniel 9:27. No Pope in history has ever made a 7-year covenant with the Jews. The Antichrist will also cause sacrifices to cease. If the papacy is the Antichrist, how can this be made to square the continued sacrifice of the Mass? Ayan ang pakaliwanan. Matalino to si Dr. Arthur Pink na isang Reformed Bible scholar na Protestante na sinangayunan naman ni Dr. Ron Rhodes at many Protestant scholars today. Kaya wala lang Protestante na matalino, intelligent Bible scholar na Protestante today in the modern times naniniwala sa istorya at kasinungalingan ng mga reformador na sila Martin Luther, John Calvin, etc. na ang Santo Papa o ang Papado sa Roma ang siyang katuparan sa hula na Antikristo na darating. Hindi Antikristo ang Papa sa Roma, Santo Papa at ang Papado ng Simbahang Katoliko. Bakit? Third point, ang Antikristo daw ay gagawa ng covenant, no? Kasunduan sa mga Hudyo, Daniel 9:27. Pero ang Santo Papa sa Roma, 268 popes in the Roman Catholic Church, never one pope gumawa ng covenant, nag-sign ng covenant or treaty with the Jews. Never it happened. So hindi ito maging Antichrist ang one single pope or even the whole papal system according to Daniel 9:27. Tapos ipapatigil yung sakripisyo ng mga Hudyo sa Yahweh, even in the Old Testament to the New. Tayo ngayon, ang misa ng Simbahang Katoliko, sabi dito ni Arthur Pink sa kanyang research, ay karugtong sa Old Testament sacrifice of the Jews in the New Testament, ang holy sacrifice of the Mass, na inaalay natin katawan at dugo ni Kristo sa forma ng tinapay at ng alak sa Santos de Misa, sa Eucharistia. So hindi maging katuparan
ang Antikristo na hinula sa Biblia, Daniel 9:27, sa Santo Papa sa Roma. Third point, tama naman. Fourth point, ikaapat, the Antichrist cannot be revealed until the body of Christ or the church in whom the Holy Spirit dwells has been removed from earth at the rapture, 2 Thessalonians 2:6. If the Antichrist cannot appear before the rapture, the Antichrist has not yet appeared. May punto din. Ang Antikristo daw hindi mahahayag, hindi mapapakita hanggang sa ang iglesia na siyang kay Kristo, katawan ni Kristo, na kung saan ang Espiritu Santo ay doon nananahan, hindi matatanggal dito sa lupa, kung hindi mawawala. Kasi para sa Protestante, magra-rapture ang iglesia, 2 Thessalonica 2:6. Kung ang Antikristo daw ay hindi lalabas sa hindi pa magra-rapture, so ibig sabihin wala pa ang Antikristo. Wala pang mag-rapture sa Protestante. So, nandiyan ang Papa sa Roma, sa Papa, ang Papado, the Papal system is already there. The Popes 268 in succession already there. Tapos hindi pa daw sila na rapture ang Protestant Church as they believe, mga evangelical. So, hindi matuturo na yung Papal system is the Antichrist. Kasi lalabas ang Antichrist after the rapture na. Bakit ang Papa nandyan before the rapture? So, sila mismong Protestante nagpapatunay. So, na-debunk na yan. Wala nang maniniwala sa mga Protestante ngayon, mga Sabadista, mga Saxinova, di MCJ, etc., Iglesia ni Cristo, ipipilit na ang Santo Papa sa Roma, ang Papado, ay siyang Antikristo. That is debunked on the Bible scholars level sa Protestantism all over the modern world today in our lifetime. So, fifth, if the papacy is the Antichrist, who or what is the false prophet? So, may nagsabi ng ibang Papa daw, false prophet. So kung ipipilit natin na Antikristo ang Santo Papa sa Roma, ang Papado sa Simbahang Katoliko, ang tanong ngayon, sino naman ang maging false prophet na kasama ng Antichrist? Madubli na ngayon, ang Papa pa ang false prophet, ang Papado pa ang false prophet, siya pa din ang Antichrist. Sa Revelation 13, iba yung false prophet, iba yung Antichrist figure or personality. Iba yung Antichrist personality, person, iba din yung false prophet in Revelation chapter 13 o pahayag kapitulo 13. 6. The papacy may exercise authority over the Catholics of the world, but the papacy does not exercise authority over the rest of the world. The Antichrist by contrast will have authority over all the world. Revelation chapter 13 verse 3 to 7. Further, what Pope has ever required everyone to receive a mark without which one cannot buy or sell. Revelation 13:17. Tama naman kasi ang hula ukol sa Antikristo sa pahayag 13, 2 Thessalonica 2, St. Paul at ni St. John the Revelator. The Antichrist will hold power all over the earth. Yung Pope is limited power only among Catholics because he is our head, he is our leader, he is our father of the Catholic Church, of the Roman Catholic Church, all over the world. So limited lang. He is not head and leader of Protestants. The Pope cannot be Antichrist because he is not the head and leader of other religions like Muslim, like Hinduism, paganism, even atheism or communism and world systems. Hindi. Even nations, they are not under the Pope. Basta hindi sila Katoliko. Tulad ng England, they are under the Church of England. Switzerland, they are Protestants, Calvinism. O Germany, they are Lutherans. They are not under the Pope. So Pope cannot be Antichrist because the Antichrist will wield worldly and universal power. Tama ng pito mo Protestante. Itong si Dr. Arthur Pink, isang Bible Protestant scholar na Reformed Bible scholar, Arthur Pink, na sinangayunan ni Ron Rhodes, President ng Reasonings from the Scripture Ministries, at most of the Protestant Bible scholars today, no, sa mga Protestant schools and universities all over the world in our present times, lahat sila nagkaisa, hindi Papa o hindi Santo Papa ng Roma ang katuparan ng Antikristo na inuhula sa Biblia, sa Old and New Testament. So 6 na, no? 7, and the last, the Antichrist career is limited to 42 months, Daniel 7:25, and also Revelations 12:6 verse 14 and chapter 13 verse 5. This cannot be made to square with the long history of the Roman Catholic papacy. Ang history, kasaysayan ng Roman Catholic papacy from St. Peter, no, 33 AD in Jerusalem, when the Catholic Church was founded by Christ in Jerusalem, 33 AD, at Pentecost Sunday, 33 AD, 33 Anno Domini, no,
taon ng Panginoon. Hanggang ngayon, 2025. Imagine, almost 2,000 years na. Paano ngayon matugma yan sa hula at propesiya ng Antikristo na limitado lang 42 kabuan, 42 months, according to Daniel 7:25, Revelations 12:6, 14, at Revelations 13:5. So, patuloy ang Papa, hindi nga napatid, hindi naputol hanggang nga sa pagbalik ni Kristo. Kaya nga, hindi Antikristo, kundi tunay na utusan ni Kristo, Vicar of Christ, tunay na alagad ng Diyos, Servus Servorum Dei ang Santo Papa sa Roma, at kasunod at kahalili ni San Pedro Apostol sa Matthew 16:18-19. You are Peter, and upon this rock I will build my church, et ego dicotebe, ito is Petrus soprang Petra, edificabo, Ecclesiam Catholicam mia, et portae infere, non prevelebant an precious iam. At sa iyo, Pedro, ibibigay ko ang masusi sa karyan ng langit. Alin man iyong kakalagan sa lupa, ang kakalagan sa langit. Alin man ang iyong gagapusin sa lupa, ay gagapusin sa langit, at tuturing naghapos sa langit, at kalag sa langit. San Mateo 16:18-19. Napakaliwanag dyan. So hindi tayo pwedeng maging Antikristo kung ang ulo natin, ang leader natin, ang Pope sa Roma, ang papado, papal system, ang Pope in Rome, is not Antichrist and cannot be, and it's impossible to be Antichrist ang Santo Papa natin sa Roma. Di, siya ang ulo. So tayong part ng katawan sa Roman Catholic Church is not also part of Antichrist. We cannot also be Antichrist as Catholics. Catholics can never also be Antichrist kasi 2,000 years na tayo existent. The same reason, the Pope and the Papal system cannot be Antichrist. According to Protestant Reformed Bible scholar Dr. Arthur A. Pink, na sinangayunan ni Dr. Ron Rhodes, author ng Unmasking the Antichrist, at most Protestant Bible scholars today in the modern times. Napakaliwanag dyan. So, debunk na yan, atake ng Protestante ng Sabadista, Saksi Jehovah, Iglesia ni Cristo, MCJ, etc. Nasa to Papa daw sa Roma, papado daw, the Papal system or the Pope is the Antichrist. It is already debunked. No, junk na. Basura na yan. To clarify, Pink is not defending Roman Catholicism. Para klaruhin daw at linawin, si Dr. Arthur Pink, na isang Reformed Bible Protestant scholar, hindi daw nagtatanggol ng didepensa sa Roman Catholicism o sa Romano Katoliko. He is a staunch evangelist, and the farthest thing from his mind would be to defend Roman Catholicism. Matigas daw na at matatag na Calvinista si Dr. A. Pink, at malayo sa kanyang isip na ipagtanggol o depensa ang Romano Katolisismo. He simply wants to dispel the idea that the papacy is Antichrist. Simple lang gusto niyang mangyari para mahawa ang lahat ng Protestant scholars at all the Protestant world all over the world na ang papado, yung ideya ng papado ng Antikristo, hindi po yun totoo. Yun po ay malaking kasinungalingan. Hindi po pwede ng Antikristo ang Santo Papa o ang papado o ang Santo Papa sa Roma ang siyang maging Antikristo. Maliwanag yan. In fact, Pink says, the Antichrist is yet future. Future pa, darating pa. So hindi ang Papa sa Roma. And he will be a person who will engage in all the activities we find described in such passages as Daniel 9, 2 Thessalonians 2, and Revelation 13. So napakaliwanag. Sila na mismo nagsabi. From the horse's mouth themselves, mula na sa bibig ng mga kabayo, mga Protestanting kabayo, mga scholars sila, mga doctor degree nila, mga theologians, umano na the Pope cannot be Antichrist. So hanggang sa sunod, muli ito si Brad Alvin Itamundo, Bishop Delegated Roman Catholic Apologist. Till my next live stream, sana bukas or Friday or Saturday, Sunday. Good night, God bless. Please pray for my apostolate. General Ian Cubero watching, Police Officer Diwats is watching, Angelito Angeles, General Wilkie Ibones is watching, Manong General, keep up that good work to enlighten the non-Catholic believers. Yes, also General RCB, Raimundo Bascones, General mga kasama natin sa RDM, General Radical Disciple Missionary, General Celestino Tino Saldido, Efrem Yap de la Peña, at si Ver Rehido Inao Denesa. At sa lahat ng mga Catholic Defenders, maraming salamat sa ating mga spiritual directors at sa mga CFD national and local board officers and all the members of the CFD. Thank you for defending our church. Good night, God bless. Till my next live stream. Bye-bye. Please share lang po, no? Pakishare lang.